pag-uusapan natin mga attorney itong pasok ito sa Family Code of the Philippines, no? Itong katanungan kung ang tawag dito, attorney, ay kung ano bang sinasabi ng batas at ano rin ang dapat isaalang-alang sa aspetong moral at panlipunan itong ano bang legal at moral na karapatan ng unang asawa bilang lehitimong asawa, attorney, o ng pangalawang kinakasama na siyang kasalukuyang kasama at maring mayroon ba siyang may matatanggap pa siya, attorney, ano, as bilang yung pangalawang asawa, mayroon ba siyang karapatan sa benepisyong pinansyal ng kanyang kinakasama, attorney? Well, Bombolits, na-text mo sa akin yung tanong at isa ito sa mga tanong ng ating mga kaibigan sapagkat may namatay na lalaki at dalawa ang kanyang naging Partner. partner. Ano? At ang tanong, sino ang hahawak dahil patay na yung lalaki? Lamay ito, lamay, Bombolits. Okay. Sa oras ng lamay, medyo may hindi pagkakaintindihan ang dalawang pamilya, yung una at yung pangalawa, at sino daw ang hahawak ng tong habang Yes po. habang naglalamay, Bombolits. Well, ang masasabi ko po sa ating mga giliw na kaibigan, wag ho kayong mag-aaway, lalong-lalo na panahon ng Christmas. At kami po ay nakikiramay, especially so na kayo po ay namatayan sa panahon ng Christmas. At kung ang pag-uusapan ay ang tong, sino ang hahawak sa tong, saan dadalhin yung lamay, Yung bangkay, yung bangkay, saan ihahatid sa huling hansungan, saang simbahan dadalhin. Ito po ay ang magpapasya ay kung sino ang naging asawa. Ibig sabihin, Bombolits, kung sino ang may papel de casamento, contract of marriage, doon sa dalawang pamilya, siya ang magde-decide kung saan simbahan dadalhin, kung saan sementeryo dadalhin, at kung sino ang hahawak nung tong. Subalit, Bombolits, nangyayari din kuminsan na dalawang pamilya, lalong-lalo na sa mga kapares nating mahihirap, na hindi kinasal yung dalawang pamilya. Paano ngayon? Kung parehas na babae nung namatay ay hindi kinasal. Ang pinakamainam, pumunta na lang po kayo sa inyong barangay kapitan at doon na lang pag-usapan at po pwede naman na maghati. Hati na lang. May nangyayari din, Bombolits. At ito yung pinag-usapan na natin noon kung sino ang entitled doon sa SSS. Very important. No? May mga nangyayari. General rule. Ang general rule, mapupunta sa babae, asawa na may papel de casamento, contract of marriage. Yan ang general rule. Subalit, kung nagloko, yung halimbawa yung babae, kahit man may papel de casamento siya at tinakbuhan si lalaking namatay,
Ang pangalawa, pamilya. Kahit hindi kasal, Bombo Leeds, siya ang entitled Okay. doon sa proceeds ng SSS. Kasi nga, Bombo Leeds, bawa, ang nangyayari ito, tumakbo yung unang asawa at may kasama ng bagong pamilya. Siyempre, mapupunta na doon sa pangalawang pamilya kahit na hindi siya kasal. Subalit, pag nangyari ito, Bombo Leeds, iniimbestiga ito ng ating mga kaibigan sa SSS. No? Iniimbestiga po ito at kung sino ang yon sa investigasyon ang nag-alaga, siya ang kanyang kinakasama at sino ang kanyang mga anak. Sa mga anak, pare-parehas yan. Pare-parehas silang makakatanggap. Subalit, yung mga legitimate children, Bombo Leeds, yung mga legitimate children, ang kanilang matatanggap ay full. Samantala, yung mga illegitimate o yung mga ipinanganak sa walang kasal, sila po ay makakatanggap ng kalahati ng share ng isang legitimate child. Subalit sa SSS, Bombo Leeds, hati sila lahat.